Welcome po mga kakuya, ako yung lingkod Jonathan TV Vlogs, no? Na meron po tayong ibubunyag ngayon, no? So pakinggan natin si Brother John Ray, no? Ng kaabag na simbahan, no? So subscribe and support the YouTube channel si Brother John Ray. So meron siyang ibubunyag po mga kapatid, no? So sa maling aral ni Soriano po mga kapatid, no? So pakinggan po natin si Brother John Ray at ilalahad niya ang mga kamalian ng founder ng MCGI po mga kakuya. Right, mga kapatid, no? As what I told yesterday, ang atin pong ihahayag ngayon or ilalantad sa karamihan ang aral ni Eliseo Soriano patungkol sa habitable earth daw, no? Na pinananahan ng Panginoong Diyos bago palikain ang langit at ang lupa. Naalala ko tuloy, 'di ba, sa paaralan sa klase natin sa history ng Pilipinas, ang paniniwala ng mga kaninunuan natin ay ang paniniwala patungkol sa mga anito at anita. No, na may Diyos nakatira sa bundok, may Diyos nakatira sa kalangitan, sa buwan, sa karagatan, or kahit saan na lang nakikita nila ang tirahan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, no, bago natin pakinggan, no, ang pahayag ni Eliseo Soriano, mayroon na pong babala, no, or pahayag si Apostol na Pablo patungkol po sa mga ganitong aral. Na ayon nga kay San Pablo, noong unang panahon daw, hinayaan lang yan ng Diyos, no? Yan ay mababasa natin sa Gawa 17:30, no? Ito ang ating mababasa. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos Niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Yan, so malinaw po na nung unang panahon yung ganyang paniniwala patungkol sa hindi pagkakilala o pagkakakilanlan sa Diyos ay hinayaan lang yan ng Diyos. Pero ngayon, kinakailangan talikuran na po yan mga kapatid. Kaya nga bilang isa pong depensor katoliko, kapuwang ng simbahan para sa pagpapahayag sa katotohanan, ninais ko po na sagutin po, no, ang maling aral po na ito para po sa ikakaliwanag ng mga tao na naguyo po ni Brother Eliseo Soriano yung panahong siya pa ay nangangaral dito sa mundo mga kapatid. So umpisahan na po natin kung ano ba yung pahayag na iyon ni Brother Eliseo Soriano. Pakinggan muna po natin. Tanong ko yun Walang makasagot sa akin Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Bago pala nilikha ng Diyos ang ating lupa, ang earth, bago niya nilikha ang earth na ating lupa, meron siyang tinatahanang lupa. The habitable part
of His earth. The Bible uses the term habitable part of His earth. The Lord Jesus Christ, being the wisdom of God, speaking in this verse, is rejoicing in the habitable part of His earth, of the earth of the Lord. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. He was speaking about Himself and the Lord. And the wisdom says, when He established the heavens, I was there. Tapos dun sa verse 31, ang sabi niya doon, rejoicing in the habitable part of His earth. Nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tinatahanang lupa ang Diyos bago niya nilikha ang langit at ang lupa. So hindi siya sa langit nakatira nung umpisa. Meron siyang tinatahanang lupa, habitable part of His earth. Ayun. So, quote on the video, no? Publicly recorded na ang Diyos daw, bago pa niya nilikha ang langit at ang lupa, ay nakatira sa isang habitable earth daw na pinagmamayari din ng Diyos. So, rinig na rinig nyo naman, no? At kilala nyo naman siguro, no? Yung boses na nagbasa ng Biblia. Sikat na sikat po yun, no? Si Daniel Rason, ang pumalit po sa trono ni Eliseo Soriano. Pero alam nyo ba, mga kapatid, no? Sa huling part ng pagbabasa ni Brother Daniel Rason, may part doon na hindi binasa. No? Based po sa inyong narinig, kung maalala nyo, pinutol po ni Daniel Rason yung pababasa at hanggang doon lamang sa tinatahanang lupa. Ano bang ibig kong sabihin? Pakita ko muna sa inyo ang verse 31 ng nasabing talata, mga kapatid, no? Kasi ang ginawa kasi ni Daniel Rason, pakita ko sa inyo, dito lang siya hanggang nagbasa na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Hindi na niya binasa yung sumunod. No? So strange kasi kung hindi pa nagawa ang langit at ang lupa, pero ang Diyos nakatira na sa isang tinatahanang lupa, yung sinasabi ng habitable earth daw, bakit ang kasunod na sinabi dito at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao? Ibig ba sabihin may mga tao na doon sa sinasabi ng habitable earth of God? So mamaya mga kapatid, malalaman nyo ang sagot, no? At bago natin yan tingnan ang kamalian na yan, let me siguro tawag dito yung share you my knowledge about that, no? Kasi kahit papaano, based po sa ating mga napag-aralan, makakapag-connect tayo, no, ng bahagya patungkol po sa panahon na hindi pa pinasimula ng Diyos ang paggawa ng lahat ng bagay. Unang-una pa pala, no, kung paniniwalaan natin, no, yung pahayag ni Eliseo Soriano about sa habitable earth daw na tinitirhan ng Diyos bago pa lalangin ang lahat ng bagay, kung paniniwalaan po natin yon, lalabas po mga kapatid, magkukontrahan po ang banal na kasulatan, no? At alam naman po natin, no, sa aral ni San Pablo, ang Diyos po ay hindi po Diyos ng kaguluhan, no? Kung babasahin nga natin ang unang Korinto 14:33, ito ang ating mababasa. For God is not the author of confusion. Yan, isa po yung biblical principle na dapat alam natin, mga Bible reader, na hindi po pwede makontrahan ang Biblia kasi salita po yan ng Diyos, no? And God is not the author of confusion, mga kapuntos. Kaya nga nasabi ko, kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Eliseo Soriano, lalabas magkukontrahan po ang banal na kasulatan kasi mayroon po kasing pahayag sa banal na kasulatan no, na isinulat ni Salmista David dito po sa Psalm 91 verse 1, ang katagang mga ito, mga kapatid, no? He
that dwelleth in the secret place of the Most High. So, meron palang tinatawag na secret place of the Most High. No? So, granting without accepting na merong habitable earth ang Diyos, no, na tinitirhan, na i-revealed sa pamamagitan ni Eliseo Soriano, lalabas, magkukontrahan ang salita ng Diyos kasi secret place nga eh. Tapos, in-revealed kay Soriano lang. 'Di ba? May aral ba ang mga apostol about habitable earth of God before the creation? Alright? Then, dito na po tayo sa theology, no? Aaral po tayo ng konting theology. Tandaan po natin, God is a self-exist being. Alright? And being self-exist, He is a perfect God, mga kapatid. No? Perfect being ang ating Diyos. At mababasa natin yan, Psalm 18:30, na ang wika po ni Panginoong ng banal na kasulatan ay ganito: As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. So, God's ways is perfect, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:48, Be you therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. No? So, God is a perfect being. So, He don't need any place, mga kapuntos, or lugar, or tahanan, or mundo, para panangan niya, or tirhan niya. Kasi, if you are perfect, you don't need anything para makagalaw or para mabuhay. 'Di ba? Then, tandaan natin na ang ating pong mababasa sa Genesis 1:1, ito po ang nakasulat. In the beginning, God created heaven and earth. So, in the beginning, God created heaven and the earth. So, ang Diyos po ang pasimula ng time. In the beginning. He is the... Sa Kanya Sino yun? So, sa Kanya nagmula ang oras, ang panahon, at ang space. No? Yun kasi ang ibig sabihin ng beginning dun eh. Beginning of time, beginning of matter, and beginning of space. Alright? So, if God is the beginning of time, then, ibig sabihin, si God ay hindi nangangailangan ng time, hindi siya nangangailangan ng space, hindi din siya nangangailangan ng matter para may matirhan o para mabuhay. Nakuha niyo yung point, mga kapuntos? No? Kaya nga, God is a self-exist. Dahil siya ay self-exist, hindi niya kinakailangan ng isang habitable earth para tirhan. Kasi palalawigin pa natin yan para mas maunawaan nyo, no? So, Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So, He made heaven first, then earth. Bakit? Dahil gumawa siya ng mga creature tulad ng anghel. Kaya nga, God made heaven para may matirhan ang mga anghel. Kasi, anghel is a creature being. Nasabi ko na nga, ang mga creature lang ang nangangailangan ng lugar na matirhan para may magalawan o para mabuhay. And then, God created earth. Dahil ang earth, ang pinaglagyan niya ng kanyang mga nilalang, like halaman, hayop, kahit ano pa man dyan, pati na ang tao. So, only creature or created being ang nangailangan ng time, space, and matter to live in. Alright? Kahit ang angel, mga kapatid, is angelic being sila ay spiritual being sila,
they need space. Hindi sila bound sa time, but they are bound in space. Meron silang tahanan at yun ang langit. Okay? So, dahil ang Diyos is a perfect being, siya ay self-exist being, wala pong nagpapa-exist sa Kanya, na mayroon pang sumunod sa Kanya bago siya. So, therefore, hindi niya kinakailangan ng tinatawag na habitable earth para kanyang tirhan or kanyang galawan. Kaya nga sa Bible, mababasa natin, ang Diyos ay nasa lahat ng dako dahil hindi siya bound ng time and space. Tandaan natin, Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So, God is the cause of the beginning. Siya ang umpisa ng oras, ng matter, at ng space. So, ibig ko sabihin, ang Diyos is not bound of time, space, and matter. So, kung ito ang time, space, and matter, ito ang cause ang Diyos, ibig sabihin, labas siya dyan. Alright? That's why God is omnipresent. Nasa lahat ng dako ang Diyos dahil hindi siya hindi siya bound ng time, space, and matter, mga kapuntos. Sana naunawaan niyo ang simpleng logic at theology teaching, no, na iyan para po makadagdag sa inyong kaalaman. Ngayon, puntahan na natin yung paliwanag ni Brother Eliseo Soriano at kung paano natin to ididebunk tong maling aral na itong methodological, no, na katuruan ni Eliseo Soriano. So, ayon sa ating narinig, ang ginamit ng talata Kawikaan 8:22 hanggang 31. Alright? So, dito natin makikita kung paano mag-twist ng talata si Brother Eliseo Soriano. Kapag hindi natin sinusuri, mga kapatid, maliling lang talaga tayo, no? Kaya nga hindi na ipagkaila na ang daming sumama sa kanyang samahan dahil sa galing ni Eliseo Soriano, hindi sa kagalingan na bigay ng Diyos kundi sa panglilinlang, pagtitwist ng banal na kasulatan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ang akin pong prepare dito na presentation, no, para madali nyo maunawaan. Maganda kasi pag nakita nyo yung illustration na ginawa ko. Uy, bakit thank you agad? Dito tayo sa yan, how to properly understand Kawikaan 8:22 to 31. Alright? So, ang Kawikaan 8:22-31 is composed of 10 verses all in all. So, from verse 22 to 31, mayroon po yung 10 verses, mga kapatid. Alright? At ang 10 bersikulo na iyan, ang sinulat ko dito, ang Kawikaan 8:22 to 31 ay naglalahad ng dalawang magkaiba na pangyayari. Ito ang hindi itinuturo ni Eliseo Soriano kung how to properly understand these particular verses, mga kapuntos, no? Ang Kawikaan 8:22-31 ay naglalahad ng dalawang magkakaiba na pangyayari. Okay? Ang una ay naglalahad sa eksistensya ng Diyos bago ang creation. Yan ang ating mababasa sa verse 22 to 26. Okay? From verse 22 to 26, naglalahad yan, no, sa eksistensya ng Diyos bago ang creation, at ito ang ating mababasa. Yan, 22 to 26. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula sa walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas ng walang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundoy nalagay, bago ang mga burol, ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Okay, so yan yung unang paglalahad, no? Ang 22 to 26, paglalahad yan mula sa eksistensya ng Diyos bago ang creation, right? And then,
Dito sa susunod na phrases, may nga medyo umilang internet. Alright, never ko yung aking internet puntos kasi medyo humina. Version pa bro? Bakit wala? Version ba? Na, patay. Close news. Oh goodness. Brangel? Patay, nalo. Ayan. Hello, bro. Wala bro, wala, mahina. Choppy. Bro Angel? Choppy. Bro, nawawala ka. Kaya nga medyo yung internet ko, medyo nagloko. Wait lang Wait lang mga kapuntos ha. Open widgets muna Yan natin. na, okay na bro. Ay, no mo. Okay na. Saan ako medyo naputol, bro? Doon sa binasa mong 22-26 hanggang 26 tapos pinaliwanag mo. Okay. Okay, so again, ang Kawikaan 8 mga kapatid, ang Kawikaan 8 hanggang 31 ay meron siyang dalawang yung ulitin ko lang kasi nawala ako sa sinasabi ko, gawa ng internet ko biglang nawala, no? So ulitin ko lang sa Gawa 8:22-31 ay naglalahad ito ng dalawang magkaiba na pangyayari. Alright? So, sa verse 22-26, naglalahad siya sa eksistensya ng Diyos before creation. Alright? So, ito ang ating mababasa sa 22-26 mga kapatid. Ito. No? Ayan. So, ito yung mababasa natin sa 22-26. No? Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal, na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. So, dito po sa 1, 2, 3, 4, 5 verses po na ito, tumutukoy po ito sa eksistensya ng Diyos before creation. So, ibig sabihin, andun na sila bago pa lang likain ang mga bagay. And then, ang ikalawang bahagi ay naglalahad naman sa eksistensya ng Diyos during creation. Yan ay ating mababasa sa 27-31. So, ito ang ating mababasa mga kapatid, Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. So, sa start 27, naglalahad na ito ng creation ng God, Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y naglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang naging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niyan ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kaniyang ligaya sa araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Yan ang sinasabi ko ganina mga kapatid sa verse 31 na hanggang sa 31 lang, sa first phrase ng 31 lang binasa ni Daniel Rason. Hindi niya binanggit ang kasunod na sinabi. Yung pinakahuling phrase na, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Alright? So, doon pa lang, malalaman na natin na meron talagang panglilin lang. No? Kasi kung totoong ang Diyos ay nakatira sa sinasabi nilang tinatahan ng lupa, bakit meron ng mga tao nag-i-exist na sinasabi ayon sa talata? So, pagpatuloy natin dahil ito po ang tunay na
nangyari mga kapuntos, no? As I said, ang Kawikaan 8:22-31, naglalahad siya ng dalawang pangyayari. From verse 22 to verse 26, naglalahad siya sa eksistensya ng Diyos before creation. And then yung 27 to 31, naglalahad siya sa creation, during sa creation ng Diyos. Ang ginawa kasi ni Soriano, yung first part na 22 to 26, kung saan hindi pa naglalang ang Diyos, idinugtong niya yung verse 30 to 31 lang. Hindi niya sinama ang 27 to 29. Idinugtong niya para magmukhang wala pang ginawa ang Diyos, mayroon ng tinatahan ng lupa ang Diyos. So ito po, ganito po ang nangyari sa ginawa ni Eliseo Soriano. Pakita ko sa inyo. Yan po. Ganyan niya kinontextualize, nilagyan ko ng red line para maunawaan nyo yung ibig kong sabihin. From 22 to 26, naglalahad, no, sa before creation. And then yung 27 to 31, naglalahad yun sa creation. Pero ang ginawa ni Eliseo Soriano, yung first part, ikinapit niya sa huling last two verses ng during creation. Kaya kung babasahin natin, ganito ang mangyayari. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, nasa siping na niya ako, gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa. Tapos pineriod nila. Yang naka-red line, yan ang hindi nila binasa, na may nakalagay, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao, mga kapatid. So, nakita nyo kung paano ginamit ni Eliseo Soriano yung kaniyang expertise of panlilinlang. Di ba? Dahil yung huling part, yung 32-31, ang konteksto po noon nasa 27 to 31. Hindi po natin pwedeng i-contextualize yung phrases nung una o yung pangyayari nung una, nung before creation, tapos biglang idugtong natin yung bandang baba na kung saan nagawa na niya ang mga lupa. Kaya nga sabi doon, kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. May mga tao na sa lupa. Ang ibig sabihin nun, gumawa ang Diyos ng tao. So kung i-contextualize natin ng maayos, yung second part na pangyayari, ito po ang ating mababasa. Yan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So, yan po ang tamang contextualization. No? Yung sinasabi ng habitable earth, ang konteksto noon, doon na sa nagpasimula ng gumawa ang Diyos ng creation. Hindi pa doon sa wala pang creation ang Diyos. Ang nakakatuwa lang ay yung nagbabasa niya, na sikat, napakatalino pa namang tao noon. No, isang broadcaster na sikat, si Daniel Rason. Siya ang nagbasa. Bakit hindi niya binasa tuloy yung panghuling sinabi? Yung sa verse 31. No, basahin natin sa Bible yung sa verse 31, mga kapatid. O, yung sa verse 31, ito ang hindi binasa ni Daniel Rason, itong part na to. O, dyan, at ang aking kaaliwan ay nasa mga anak ng mga tao. Hanggang dito lang nagbasa si Daniel Rason eh. Kung hindi ka pa naman tawag nito, hanggang dyan lang niya binasa para talagang masabi nila
sa mga pinapangaralan nila na mayroon ng habitable earth na sinasabi ni Eliseo Soriano bago pa ang paglalang. No? May pagkabangmang din tong si Daniel Rason eh. Siya na yung nagbasa, bakit hindi niya tinanong kay Eliseo Soriano na bakit may tao dito kung wala pa ang creation? Diba? So, nagkasundo yung dalawa. Nagkasundo na gaguhin talaga nila o lukuhin talaga nila yung mga napapaniwala nila. Yung mga taong sumunod sa kanila na mayroong tinatawag na habitable earth before the creation ayon sa kanilang sariling pagpapaliwanag. No? So, again mga kapuntos ulitin ko, ang Kawikaan 8, 22 hanggang 31, naglalahad siya ng dalawang uri ng pangyayari. Ang una, from 22 to 26, isinasalaysay doon ang eksistensya ng Diyos before creation. At ang yun namang 27, verse 27 to 31, inilalahad naman doon ang eksistensya ng Diyos during or after His creation. So, ang ginawa ni Eliseo Soriano, yung first part na salaysay, ikinabit niya yung second part, pero yung panghuling part lang, kung saan sinabi doon na kasama na niya ako sa kanyang tinatahan ng lupa. So, ipinagdugtong nila yun. Kaya kung babasahin mo, yung style ni Eliseo Soriano, wala pang nagawang lahat ng bagay, wala pang sanglibutan, ando na yung tinatawag na habitable earth. So, nililing lang niya ang kanyang mga tagapakinig, kanyang mga tagasunod. Pero kung aaralin natin maigi yung nasabing mga talata, i-contextualize natin yung sinasabing habitable earth, yun na yung during or after sa creation ni God. Kaya sinabi na doon sa 30 to 31, kasama niya ako sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaligayahan ay sa mga tao. Basahin natin yung verse 31 mga kapatid sa Magandang Balita Biblia. Ito ang ating mababasa sa Magandang Balita Biblia, no, sa 31 ng Kawikaan chapter 8. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. O, bakit natapos na pala yung daigdig? Bakit sabi niya before creation? Diba? Natapos na pala ang daigdig sa 31 dahil sa sangkatauhan ligaya ko ay nalubos. So, pamimiki talaga yung ginawa ni Eliseo Soriano. Yung sinasabi niyang habitable earth, yun yung earth natin na natapos ng ginawa ng Diyos. So, sana naunawaan niyo mga kapatid na talagang pangliling lang ang aral ni Eliseo Soriano. Mythological teaching. Sabi ko nga yan ay may isang mythological teaching. Di ba? Noong unang panahon kasi, nung hindi pa nagpakilala ang Panginoong Jesucristo, iba-ibang uri ang aral ang ibinibigay sa mga tao. Kanya-kanya pagpapaliwanag sa kanong uri ng Diyos at sa kung saan nakatira ang Diyos. Yan ang aral ni Eliseo Soriano. Kaya nga sabi ko, mythological teaching. Hindi po yun base sa Bible. Mga kapuntos? No, again, Genesis 1:1, God is the beginning of time. Siya ang nagpasimula ng oras. Ibig sabihin ng oras, ibig sabihin ng beginning na yon, time, space, and matter. Okay? So, ginawa yan ng Diyos para sa kanyang mga created being. He made heaven para panangan ng mga anghel at He made earth panangan ng mga tao, mga hayop at mga halaman. Kaya nga siya perfect being. God is a perfect being kasi hindi niya kinakailangan ng lugar kasi perfecto na nga siya. Hindi niya kinakailangan ng anuman para matiran kasi God is a perfect one, perfect being, uncreated being. Self-exist God siya, self-exist being. Walang nagpapa-exist sa kanya, kaya hindi niya kinakailangan ng isang mundo na kanyang tirhan para siya ay makagalaw o para mabuhay. Alright? So, hanggang doon lang po ang ating pong pag-aaral mga kapatid. Pasensya na kayo kaganina, biglang nagloko po ang aking internet. No? At salamat naman sa Diyos
at naayos uli at agad nating naibalik sa normal. Again, paalala po natin, no, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:24, mga kapatid. Ito ang ating mababasa, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya kung hindi pa porket mga hinirang na tayo ng Diyos ay hindi tayo kayang iligaw ng mga yan, mga kapatid. Kaya nga aral tayo sa tamang pag-aaral. Katuruan ng simbahan, okay? Tandaan ninyo, pinagpauna ko nang sabihin ko ito sa inyo. Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. So yung mga ganyang aral para mga kapatid, yan patunay o katuparan sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na mga bulaang propeta. Magsasabi sila, andoon ang Diyos. Katulad sa ginawa ni Eliseo Soriano ngayon, ang Diyos daw nakatira sa isang habitable earth before creation. Kaya, share nyo ito sa mga MCGI nating kapatiran para po maliwanagan sila. No, sa aral na kanilang natanggap ay hindi po ayon sa Biblia, kundi ayon lamang sa sarili o maling unawa ni Eliseo Soriano sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Yun lang, maraming salamat and God bless all. Brother